Narito na ang PTV Balita ngayon. Nanindigan ang Malacanang na hindi ito maglalabas ng unverified list ng mga nasasangkot sa mga substandard flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ito ng panawagan ni ML Party List Representative Laila De Lima na dapat pangalanan na agad ang mga sangkot sa irregularidad. Naniniwala rin ang Malacanang na hindi raw dapat magbanta ang opisyal ng reenacted budget, lalo't babalik lang ang issue sa budget insertion. Tutol ang Department of Social Welfare and Development sa mungkahing buwagin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Giit ng ahensya, walang dahilan para tuluyang itigil ang programa, lalo't napatunayan na nakatulong ito para bumaba ang poverty incidence o kahirapan sa bansa. Matatandaang isinusulong ng ilang mambabatas na amyendahan ang 4-Piece Law upang masiguro na mapupunta ang ayuda sa lubos na nangangailangan. Alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, mas gipaduol na alang sa mga residente sa Davao City ang serbisyong medikal sa gobyerno. Kinatol sa pag-abli sa Department of Health kung DOH Wellness Clinic. Naimutang kini sulod sa mall sa Buhangin, Davao City. Formal kining giablihan adlaw nga Lunes, Agosto 4 ning tuiga. Naghanyag kini og libre nga comprehensive services sama sa general consultations, nutritional assessment, preventive ug wellness promotion activities, ingon man teleconsultation. Duna sab kini HIV testing, assessment ug referral, ingon man routine immunization sa mga bata. Abli ang DOH Wellness Center matag adlaw gikan Lunes hangtod Domingo matag alas 10 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Parang nakikita natin dito mga 30 patients a day maseserbisyuhan natin. Bagong paglaom alang sa indigenous community sa Talaingo, Davao del Norte ang dala sa pagkabanhaw sa abaka industry pinagi sa tabang ug kooperasyon sa nagkadaiyang sektor. Sa iusang aksyon sa 1003rd Infantry Brigade ug sa 56th Infantry Battalion uban ang probinsyal nga gobyerno, Philippine Fiber Industry Development Authority ug mga lokal nga negosyante, dunay gipangapod-apod nga cash aid, food packs, tupad works ug skills training isip short-term intervention sa mga IP community. Gitukod sa bang 5,000 square meter nga abaka nursery sa sitio TBTB isip training hub sa abaka farming. Sublisab nga gibalik ang tangongon nga klase sa abaka o gipalambo ang pamaagi sa pagtanom ug pag-recycle sa fiber. Sukad tuig 2024, 1,800 ka kilo na sa tangongon fiber ang nabuhat o nabaligya sa tig 65 pesos matag kilo. Og mo kato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bakong Pilipinas.